Alright, what's up? Welcome po sa inyong lahat sa the newest episode. Lagi naman kapag ako sinasabi ko newest, syempre we're living the present, you know? So tayo ay nayari na, Sir John, doon sa ikalawang Timoteo, kung saan ito ay ang huling habilin ni Pablo kay Timothy. Kay Timothy, Oo. Pero yun sabi mo nga, di ba, sir? Yun na yung parang last na book na kanyang sinulat bago siya mamatay. Traditionally, yun yung pinaniniwalaan. Paano namatay si Pablo? Pinugutan ba siya? Possible. Parang ganon. So, well, hindi naman natin dissect kung paano. At wala naman. Baka i-overstretch natin. Wag naman. Pero ang point lang doon, si Pablo ay naging martir siya. Okay. In a way. Okay, in a way. Sapagkat siya ay namatay dahil siya'y sumusunod sa Diyos. Okay. So, wala pa tayong simula, may lesson na. Na dapat tayo bilang mga Kristiyano ay handa tayo na ibigay ang ating buhay. Lay down yung buhay natin. For the gospel. For God. Okay. Yun naman yung sinabi din ni Jesus. Those who, Blessed are those who are persecuted. Yung ano life, ba yan? parang those, kung sino ang Yung sa Mark, na yung nagpe-preserve ng kanyang life will lose it. Pero yung naglo-lose ng life niya for the sake of his kingdom will save it. Yan. So yun. So ngayon magmo-move on na tayo sa another book which is napapanahon si Titus. Tito. Oo. Sapagkat si Tito Soto ay napasok siya. Wala na sa hindi na siya ang Senate President. Okay. Diba? Si Peter Allen Cayetano. Oo, kasi Monday namin ito nare-record. Okay. So ito yung mga panahon na si Bato ay nirisling doon sa Senado. Maiba ko. Totoo ba yung yung may yung parang nadapa siya doon sa bihag? Hindi ko nga alam Hindi ko pa nakukonfirm. Hindi ko alam kung ibig sabihin dahil sa AI para bang di mo na alam kung yung totoo na desensitize. Pero yun nga, ito ang napansin ko. These are very serious matter. So when it comes sa legislation, sa kung paano magpatakbo ng bansa. Senador yan. Mga senado yung pinanonood natin. Di ba? Napakaseryoso usapin. Tapos gagawing meme. Ganon. Di ba? Kaya minsan parang Ang tingin ko hindi na natin siniseryoso Hindi, ang tingin ko defense mechanism na kasi ng mga Pilipino. Kumbaga, humor. sa tingin ko naging defense mechanism or humor na ng Pilipino yung ganon. Kasi nga, para bang Sawa sa na. dami na nung nangyayari, parang wala namang nagiging pagbabago or beneficial na result na talagang ramdam. Yun ay term na ginamit ko, ramdam ng isang normal na Pilipino na nag-i-improve yung economy natin at nag-i-improve yung kalagayan ng bawat Pilipino. Okay? So, kumbaga, kahit naman mahaba yung maging talakayan natin halimbawa dyan sa Congress, kung wala naman talagang, yun. Kung wala naman sinabi nasa taas. Hindi hahayaan. Kung hindi naman sila sympathetic sa kalagayan ng mga nasa ibaba, ala din. So, parang yung mga Pilipino, sa imbis na mabuisit, parang ginagawa nila katatawanan yung mga... So, may stress ako. Yun. na lang kita. Kryan na lang kita. Yun yung tingin ko. Parang... Kaya nga ngayon, yun nga, hindi nga natin alam kung totoo bang ni-wrestling siya o nadapa. Kasi meron ganun Talaga itong si Bato, ni-wrestling daw siya, nadapa naman pala. Kasi may dugo Sinasabi niya na, kaya ako na late kasi nga itong mga NBI na to, ni-wrestling ako dyan. Ni-wrestling ako dyan sa baba. Okay. Ayun, galit siya. Kung totoo This is the worst government. Hindi pa nadapa siya. Ewan ko nga kung totoo. Before we say that it's the worst government, remember na part siya ng government na inaano. Unless, nag-stand talaga siya na hindi siya mag-go with the flow. Si Sara din, Duterte na impeach na.
Sa Tama ba Congress sa part. Congress? Pero dun sa Senate, tsaka sa SC, Mm-mm. ay, hindi pa naman. So, ibang usapin pa yun. So yan yung mga nangyayari ngayon sa mainit. Ah, Ayan, ganun. Sige, simulan na natin para kung ano nga ba. Ano bang lesson meron dito? Saka sino si Tito? Sino ba siya? Simulan natin. Ano? okay. Sa 1. Verse 1 lang. Mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos. Okay. So, Amen. gaya ng ibang mga sulat ni Paul, Intro. ganito lagi intro. Hindi lang sa ganito lagi intro. Ito kasi yung custom nung time nila kung paano sumulat. Dear, ganun. Ini-state may pangalan mo, sino yung audience na dapat makabasa, tas ano yung greetings mo and purpose kung bakit ka sumusulat. Umpisa pa lang parang settled na. Mm-mm. Sa tingin mo, okay itong ganitong klase? Sa tingin ko okay, parang hindi pa ligoy-ligoy. Ngayon ba, ano ngayon? Anong standard ngayon? Dapat ganito pa rin. Kaso nga lang, ang nakukuha na ko, kunwari may mga nagva-valedictory address minsan, hindi ko nila lahat. Valedictory address or nag-speech minsan. Ang dami pang pagkahaba-haba na introduction, hindi na lang pumunta sa point. Yung ano nga lang yung pag-i-introduce nga lang ng keynote speaker, pagkahaba-haba pero sa ibang bansa, walang masyadong ganon-ganon na high. Maano kasi tayo sa achievement at saka sa honor and salutation sa mga tao Parang yung Pinoy ba? Pertaining sa Pinoy. pertaining sa... Ito, part ako ng DepEd. Pero may mga teachers at may mga part ng ahensya namin na kunwari, sasagot lang. Kaya ginagawang biro sila minsan at meme nung ibang mga ahensya Sasagot lang, ay ako nga pala si John Garcia. Ako nga pala ay ganitong uri ng teacher sa division ng ganito-ganito. Tsaka ano nga pala, isa ako sa top 10 ng mga... Yung parang... Magtatanong ka lang, ang dami mo pang, para ba inangat mo muna yung sarili mo bago ka magtanong? Parang gusto mong i-establish Oo. yung ano mo. Why don't you just ask kung ano yung question? Bagay, siguro sa tingin ko ginagawa 'yun ng mga tao kasi may mga tayo Pinoy, Pilipino kapag walang achievement, ayaw natin pakinggan. Ayaw mo seryosohin. Siguro, sa tingin ko lang Kaso nga lang, advocate kaso sa nga, kabilang side. yun yung kailangan nating baguhin na mentality. Kasi hindi naman laging yung maraming achievement ang nagsasabi ng tama. Yes. Okay? At hindi naman porket konti yung achievement, mali na yung sinasabi. At saka, ikaw ba sir, meron ka bang kilalang tao na madaming achievement? Yung mga madaming mga ganun sa pangalan? Yung mga, ano tawag doon? Yung mga Prefix annexes ba? at saka yung mga titles doon sa ano. MPARD, gano'n. Yung may PhD, tapos merong seso. Okay ganun. naman yun. Wala namang problema Wala doon. namang problema. Pero meron pinaghirapan mo yun Pero meron kasi akong ako personally na-encounter na taong may ganun. Pero parang hindi... parang walang ganun. Pero may ganun. Pero pagkausap po, parang hindi naman. Kaya dun sa may pinapanood ako na na vlogger, sabi niya, hindi porket advance yung isang tao or sabi nating intellectual is okay siya bilang tao. Kasi hindi lang naman IQ ang kailangan ng tao. Kailangan meron ding SQ tsaka AQ. Nadaming ang Q yan So, kumbaga, it should be a balance ng pagkatao. So, Magandang timpla mo. so going back, tingnan mo yung way ng pagpapakilala ni Paul. Pakilala siya bilang si Paul. Tapos, ang kanyang title is hindi talaga title na maere. Instead, siya daw ay alipin ng Diyos. Okay, alipin. Hindi actually bond servant ang term dito bond slave. Hindi siya yung servant na may right pa talaga siya Slave, wala ka ng karapatan. Okay, so kumbaga... Anong lesson? Diyan pa lang, anong lesson? So, ibig sabihin, hindi yung sariling kingdom mo ang inaangat dito.
Kaya ba ang na agad ang lesson natin dito, no? Kahanginan, kahambugan. Hindi sabihin, humble si Paul. Yun. Kasi sabi niya, bond servant of God and apostle of Jesus Christ. Pero even yung pagiging apostle niya in Jesus Christ, ang sabi dito, according to the faith of God's elect and the acknowledgement of truth which accords with godliness. So para bang ang point niya dito is, siya ay naging apostle because of the calling of God para sa kanyang mga elect. Sino yung mga elect? Yung mga tinawag na ni God even in the beginning. Okay? And the acknowledgement of the truth which accords with The doctrine of godliness. election. No? So, ang hina-highlight niya dito is yung standard na tinatayuan ni Paul is yung pagiging makajos. Yun. So, hindi siya nagbanggit dito na ito yung achievement ko, ito yung mga na-accomplish ko. Hindi siya accomplishment report. Sinasabi lang, AR lang. sinasabi lang niya kung ano yung grace na binigay sa kanya ni God. Siguro ito ang obserbasyon ko. No? Si Paul kasi alam na niya yung purpose niya sa buhay. Yes, exactly. Kapag alam mo yung kung para saan ka nabubuhay, hindi mo na kailangan mag-angas. Totoo naman. Di ba? Hindi mo na kailangan yung validation ng iba. Totoo yun. Alam mo naman ang purpose mo sa buhay. Ang ganda para palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan. Yun lang naman ang ano niya. Yun lang naman yun eh. Kailangan ba ng madaming kadugtong sa pangalan? Okay? Hindi, yun naman kasi. So, naiintindihan natin yung Hindi ko ini-invalidate na sasabihin ko na, hindi, mali yan. Hindi ganon. Huwag mag-pursue ng greatness. Hindi naman ganon. Hindi naman yung huwag ka mas magpaka-scholar or mag-aral maigi. Hindi, okay yun. Okay? Pero hindi yun lang. Ang point ko kasi doon is, habang humahaba yung pangalan mo, di ba? Mas lalo kang nagiging compassionate, humble, and Sana. teachable. Sana. Oo. Hindi yung habang humahaba yung pangalan mo, mas yumayabang ka din. Hindi siya dapat ganun. Tama. Ako nga, at ito, hindi naman nakikinig yung mga sasabihan ko na to. Pero, Okay, sige. ewan ko, malaw, in the future. Okay. Pero meron kasi kaming bagong provincial administrator na at bagong HR, Okay. PHRMO, na mga bata. Okay. Mataas ng posisyon. Matataas posisyon nila. PA KP. Tapos PA, kumbaga governor. Sunod ka na eh. Okay. PA provincial. Administrador. Okay. What Walang about? ere. Okay. Basta trabaho lang. Oo. Ilan naman Walang ere. Wala yung, nakapag-appointment ka ba? Una ka muna sa sekretarya ko. Pag nakakausap mo, ayan, parang ganyan to. Kausap kitang ganyan. Hindi ka kailangan yung mo ko. Wala nang mga parang eto ko, ganyan ka lang. Unlike sa iba, na wala namang ganong klaseng posisyon. Sila pa yung parang Sila pa yung power tripper, sila pa yung mapagpuna, mapagbusisi. So yun, parang nakita ko na maganda yung ganong trait na yung hindi umakyat sa ulo niya. Si Paul, sa dami na achievement, hindi naman siya nagganon eh. Kasi, kung di ako nagkakamali, sinabi niya, I am what I am because of the grace of God. Meron lang instance na binanggit niya yon, tinapon pa niya. Oo. I consider everything rubbish, di ba? Yun yung mga sa Corinthians ba yan, Sel? Tama ba? Teka lang. Hindi. I consider everything rubbish. Sa ano ata to eh? Sa Timothy. Parang ganun. Parang ang pinapoint out lang niya is kung ano man yung achievement and worldly success niya. Para sa kanya, ala lang yun. In comparison with obtaining yung knowledge of God. Totoo naman kasi. Ang ganda. So, one lesson, rather, ay kung alam mo, yung una, di ba? Kung alam mo yung purpose mo sa buhay, titigil tayo mag-chase ng mga kung ano-ano. Yes. At saka yun nga, sabi mo kanina, hindi kailangan ng external validation. Yun. Kasi minsan doon tayo nagkakaroon ng insecurity eh, kapag we always require ourselves na magkaroon ng validation. Saka, hindi ka pwedeng ma-manipulate.
ng ibang tao. Kasi walang something na pwedeng ma-hold sa'yo. Di ba? Tama. Yung ginawa kong example sa mga bata is yung agawang baboy, agawang biik. Okay, bakit? Nung araw sa mga piyesta, yun yung mga laro eh. Bulin mo yung biik. Puro kayo putik. Oo. May madudulas-dulas pa yung big. Hubad kayo, ganyan. Ang hirap nun. Oo. Kasi walang hahawakan. Oo. Madulas. Lalagyan ng langis eh. Oo, huhulagpos lang. Pero, once na yung biik, lagyan mo ng ribbon. Ay madaling mahuli yun. Lagyan mo ng tali. Yun, madaling Madaling So, mahuli. kunyari, yung tao, merong pwedeng panghawakan si Satan sa'yo. Meron kang, May stronghold. Lahat galawin mo, pero wag lang to. Wag lang tong certain na area na to ng buhay ko. Pwede ka ma-blackmail, di ba? Pwede ka ma-blackmail ng tao. Kunyari, ikaw, alam mo na yung tao na to ay sabik na sabik sa kapera. Ay, alam mo na, pwedeng pambitag. Mauhook na siya doon. Tama. Yun yung kahinaan niya. So, yun. Okay. First lesson. Okay. Know your purpose. Okay. Yun eh. Next, verse 2. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailan may hindi nagsisinungaling. Okay. Ano to, election? And at the same time, ang pinakamahalaga dito, hindi yung richness of this world. Ang mahalaga dito, hindi yung sabihin natin na pupunta tayo sa langit. Ang sinasabing mahalaga dito is yung eternal life na ipinagkaloob ng Diyos. Which is si Jesus mismo. Which is si Jesus mismo. This is eternal life, to know one true God and Jesus Christ whom He has sent. So, sabi dito is, the Christian gospel does not, in the first place, offer men an intellectual creed, hindi rin moral code. It offers them life, the very life of God. So, yung eternal life, higit pa siya sa moral code. Yung eternal life, higit ba siya sa intellectuality. Yung eternal life, higit pa siya sa mga humanistic approaches and principles. Okay. Ngayon kasi parang yung morality pa bago-bago. Hindi mo alam na. Hindi dapat ganun. So, para hindi pa bago-bago. Di ba lagi siya sabi, 2026 na. Di ba? Parang feeling natin, nagbabago yung tama't mali. Depende sa kaya nga minsan may pinipilosopo ko so 2036 so sa 2050 pwede na maghubo. Ginasagad ko ng ganun. So sabi, hindi naman siguro. That's my point. So, hindi natin ginagamit yung argument na 2026 na para i-approve yung mali nating lifestyle or sinful natin na desires. Hindi mo dapat, yun. Pero again, what do you expect? Diba? Kung ala naman talaga yung tao sa Diyos. Okay? Or meron lang form of godliness pero dinideny yung power. Siguro, sa mga tao na hindi sila professing Christians, we should say na unbelievers, ganun. Siguro mababa talaga expectation. So, ang nakakainis kasi kapag yung kasama mo sa simbahan, parehas kayo na nandun, parehas kayo ng pinaniniwalaan sana, ganon. Tapos magkaiba kayo ng kumpas. Ayun. Same page naman sana kayo, nagkaiba pa kayo ng galaw. Yun yung problem. So yun yung parang medyo questionable, medyo nakakalito. Yun. Ngayon sabi dito, which God who cannot lie promised. So ibig sabihin, hindi to wishful thinking. Pangako siya, so it's something that you hope for. Kasi possible mang yari. And also, you have seen greater miracles, you have seen greater answered prayers para sabihin na itong simpleng bagay na to, totoo sa'yo. Ibig sabihin, higit pa nga yun na witness mo before So, mas madaling paniwalaan itong bagay na to. And yun nga, na ang Diyos hindi kayang hindi sinabi dito na ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang sabi dito is yung Diyos na hindi kayang. Wala siyang capacity So, to sabihin, lie. walang capacity ang Diyos na magsinungaling. Yun. So, sabihin, yung nagsisinungaling, tao lang talaga.
Okay, na hindi kaya magsinungaling. Oo. Ginarate tayo ni God sa image niya, pero tayo, kaya nating magsinungaling. Kasi wala tayong, concept ng 100% faithfulness. Kaya nga sabi dun even if we are unfaithful, God remains faithful because He cannot oppose or sabihin nating deny Himself. Yan. So, ibig sabihin, yung sinasabi ni God na to na eternal life, hindi ito suggestion. It is an anticipated na state ng tao na ma-receive niya yung eternal life. Yun sana. Yun ang maganda. Kaya sana, seryosohin natin yung eternal life. Tsaka eternal life, hindi yung pag namatay ka tapos binuhay kang muli tapos di ka namamatay, yun yung eternal life. Hindi. Yun yung fruit. Okay? Yeah. Hindi lang yun. The point na ni-receive mo si Christ dito sa eternity na to, sa other side of eternity na to, doon na nagsisimula yung eternal life. The moment na meron ka ng awareness kung sino si God at saka yung salita niya, doon na nagsisimula yung eternal life. Nabuhay muli yung spirito mo. Nag-regenerate. So, ibig sabihin kahit dito pala na-experience mo na eternal life, hindi yung hihintayin pang mamatay tsaka pala eternal life. Hindi ganon. Tsaka, si Jesus, hindi siya hiwalay dun sa gift niya na eternal life. Siya mismo yon. Perfect. Okay. Next verse 3. Ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon. At ako ang napagkatiwalaang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So, kung mapapansin natin dito is yung pagbabahagi ng salita ng Diyos noong time na to is a perfect time or era. Sakto, no? Tumiming. Kasi may tinatawag na Pax Romana or the Peace of Romans na for almost 200 years namayagpag talaga yung Rome. So kung wala wala nag-o-oppose sa Rome. So para ba naging stable or sabihin natin establish yung culture ng Rome. So sinasabi dito na but has in due time manifested His word through preaching, which was committed to me according to the commandment of God our Savior. So, ibig sabihin, it is the best time na mag-preach or mag-share dahil halos nasa iisang lengguwahe lang yung buong mundo because of the Roman Empire. Ayun. So, ibig sabihin, saktong-sakto yung kapanganakan ni Jesus. Saktong-sakto yung lugar kung saan pinanganak si Jesus. Pati yung kakalakhan niya ng mga traditions. Kumbaga, pasok sa banga. Oo. So, kumbaga, perfect timing talaga na yung gospel ni God ma-expand nung time ng Roman Empire. Okay, next, verse 4. Kay Tito, na tunay kong anak sa iisa nating pananampalataya. Ayan na. Sumayo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at mula sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Okay, actually, hindi man natin kilala si Titus compare kay Timothy. Kasi kung nababanggit si Titus sa gospel, hindi naman nila ine-elaborate kung sino si Titus. Si Tito. Oo. Pero kung alamin natin sino si Titus, totoong anak in faith ni Paul. Okay, ano pa? Titus was disciple siya ni Paul? Si Titus ay genuine brother to Apostle Paul. So, Titus was partner and fellow worker with Paul. So, sabihin, co-worker niya. And, pagdating dito is si Titus has same spirit with Paul. Okay, that's good. And si Titus then is naglalakad sa daanan na dinaraanan ni Paul. So, ibig sabihin, ini-imitate niya si Paul as si Paul ini-imitate si Christ. O, yun. So, yun yung magandang, ang tawag dito, yun yung magandang course of action ni Titus. Though hindi man siya gano'n nababanggit sa ibang gospel, pinakikita dito na si Titus ay isang diligent na follower ni Christ. Okay. So, sabi din dito, grace, mercy, and peace. Yan ang gustong matamo ng Diyos natin. Yung mamuhay tayo in grace para ma-overcome natin sin, in
in mercy, ibig sabihin magbigay ng awa. Tapos yung peace naman, magkaroon tayo ng holistical na kapayapaan. Hindi yung kapayapaan na dahil sa money, hindi yung kapayapaan na dahil alam mo na may isasalo sa'yo. Yung peace of Ah, mind lang na, ah, yung worldly peace lang na peace on earth. kundi yung totoong kapayapaan na nanggagaling sa Oo, kasi may mga panahon na magulo ang mundo ni Paul, pero peaceful siya. Di ba? Nasa loob, ibang klaseng peace yun. Kasi pwede namang may problema ka sa pamilya, sa health, pero peaceful ka. Yung ganong klaseng peace. Parang ano lang, Hindi yung peace na walang problema. hindi ganon. Parang ano yan seryoso ka pero masaya ka. Ang point lang nun is hindi naman porket ganito ka is ganito na agad. Yun. Hindi yung kabila. So hindi siya parang matic na gano'n. Kaya nga ang magkasunod dito, grace, mercy. Grace and mercy. Well, madaming mga tao na nagiging goal tong peace. Not realizing na isa siyang fruit. No. Hindi siya Love, dapat joy, goal. peace. Doon siguro maraming taong naliligaw. May yung mga fruit ginagawa nilang goal. Which is hindi dapat. Isa lamang siyang bunga ng talagang goal mo dapat sa buhay. Tama. No. Biruin mo, peace. Ngayon, di ba, parang dahil nga maraming mga social media tungkol dun sa police na nanapak ng asawa. Hindi ko pa napanood. Meron kasing parang video na parang kinokompronta nung asawang babae yung kanyang asawa na lalaki. Parang tungkol sa chicks, sa babae, ganyan. Sinampal nung babae yung lalaki, asawa niya. Gumanti! Paano gumanti? Gumanti! Sinapak din. Sinapak niya. Hindi lang sinapak, madami. Ngayon, ito, hati ang hati naman ng mga tao. Na naman. Yung mga hati na. Ba't kasi sinapak nung babae yung ganito? Kasi kapag if you hit like a man, expect to be hit back like a man. Parang yun yung mga sinasabi ng isang kampo. May point naman. Kasi siya na punguni. Siya na nakit ngayon, meron namang isa na, kaso nga lang, sinapak siya ng isa, ginantihan niya ng combo. Combo talagang grabe. combo. Baka kasi hindi mo mag-grasp dahil na hindi mo pa napapanood. Hindi pa. So, lalabas yan sa feed mo. Na-combo. Di syempre, madami ng mga nagpo-post, nag-shared post nang may karanasan siguro na abuse. O yung mga iba, feeling abuse lang. Ganon. Yung feeling na sila, na hurt sila dun sa babae. Yun. So, yun ang naganap. So, minsan ngayon, ang naging goal na ngayon ng mga tao is to have peace. Magkaroon lang ako ng asawa na matino. Na hindi nananakit. Yun, minsan nagiging goal na. Kaso ingat lang kasi sasabi, peace, peace, but there is no peace. So, hindi tayo false secured na peaceful tayo kasi nilayasan natin yung mga nagko-correct sa atin. Peaceful tayo kasi hindi tayo sabihin natin na accountable doon sa utang natin. False peace yun. Hindi siya talaga peaceful. Meron kasing peaceful ka dahil ang kapal na ng mukha mo. Meron din ganon. Tigas na ng mukha mo na hindi ka na tinatablan. Kala mo peace, hindi pala. Sa'yo, wala na buhabag-habag kasi sa'yo. Ang kapal na ng mukha mo Kaya parang feeling mo, ito yun. This is peace. Hindi, makapal ang mukha mo, sister. Makapal ang mukha mo, brother. Nung peaceful kaya yan. kailangan alam din nating i-discern. Am I deceived? Okay. Do I have the right spirit? Kailangan honest din tayo. Kaya sabi ko sa ang tawag dito, sa mga hinahandle ko, i-examine nyo talaga yung sarili nyo if you are in the faith. Pero parang babalik din sa pinag-usapan natin kanina, no? Parang hindi ka magkakaroon ng peace kung hindi mo alam din yung purpose mo sa buhay. Hindi ka nagwa-walk dun sa gusto ni God para sa iyo. Wala ka na ring peace pag ganun. Hindi, yung feeling na wala kang peace, indicator yun na there's something wrong. Pero kapag totally wala ka pero kung totally na hindi ka na nababother ng ganong bagay, doon na delikado. Kasi
nandun na yung consequence na ating mga kasalanan. Zombie ka na lang, parang nabubuhay ka na lang para kung ano idikta ng media. Oo, Kung ano yun na idikta lagi ng mundo. pinaniniwalaan mo. Oo, hindi Diba- dapat ganun. Di ba, kumbaga, parang hindi napapansin mo, parang inuutosan tayo ng media kung ano isipin. Pinaprogram naman kasi talaga tayo. Kung ano yung Even sa gagalitin ko sila. even sa social network, kino-condition tayo na ito yung laging pinapanood or ginagamit natin or Sa mga movies na mga napapanood. Kung ano ba ang agenda ngayon ng gobyerno o ng mga tao ngayon. Kunyari, yung abortion. Meron silang ginawang Netflix movie about sa abortion na parang medyo quote-unquote gray area. Na kailangan mong mag-side na pro. Kasi kapag hindi, parang ang sama mo. May ganun. Minsan you have to disappoint other people. Lalo na yung mga tao na wala naman talaga matibay na stand sa kanila spiritual life. Yan. Well, yun nga, dapat alam natin yung purpose natin. Doon magkakaroon tayo ng peace talaga. Okay. Hindi siya yung peace lang na Masabi lang. Masabi. Peace with you. Na peace lang na nature, calm, Hindi walang ganun. tao. Hindi. No. Yun nga, sabi ko, pwede kang may problema, may dinadaan ng problema, pero ikaw ang pinaka-peaceful na tao. Si Jesus, Pwede yan. si Jesus habang pinapako. Di ba habang nagbabagyo is natutulog? Kasi ganun yung peace niya. Okay. Next verse 5. Iniwan kita sa Kreta Crete. upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin. Okay. At upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa iniutos ko sa iyo. So, meron palang gawain itong si Titus, no? Meron siyang duty. Nagkapagtalaga ng elder. Kaya yung binigay na authority ni Paul kay Titus, mabigat talaga. Kasi biruin mo, siya yung naghahanap ng mga elder na pwedeng mag-discipline, mag-stand at mag-take care doon sa sa flock. So sinabi rin niya dito, in order the things that are lacking. So, ibig sabihin, yung mga area na kailangan natin na mag-effort or gawin. Okay? Hindi basta-basta si Tito. Hindi talaga. Mature to. Oo, mature. So, kaya nga pinagkatiwalaan siya niya. Biruin mo, Paul. ikaw magtatalaga ng elder. Mature ka. Tsaka, kumbaga, is sabihin natin na mas bata siya kay Paul, pero yung trust ni Paul sa kanya is andon na lang. So, wala sa edad. Wala sa edad. Kaya ngayon, sa corporate world, merong konting debate na bakit naungusan pa ako ng mga bata. Di ba, ako, mas nauna ako dito, mas matagal ako dito. Madami akong matagal na ako dito. Hindi pa nga pinapanganak yan, nagtatrabaho na. Pagka gano'ng ego o pride ang pinaiiral. Yun nga, ang pwede kasing tanong doon, ano naging ambag mo sa haba ng panahon? Di ba ganon? Competent ba tayo? Tayo ba'y may bilang dun sa institusyon? Tayo ba'y ka-promote? Minsan kung sino pa yung gumagawa ng mga kabalastugan tsaka mali sila pa yung nagre-reklamo lagi. Hindi ko naman nila lahat, pero madami sa mga may edad yung tamad na magtrabaho. Hindi naman lahat, pero meron. Utos ng utos. Utos ng utos, ginagamit yung edad para okay na dyan, mga patanda na kami, magre-retiro na kami. Dapat kayo na dyan, kayo nang umattend sa mga hindi dapat ganun. Seminar. Meron nag-ano sa akin merong parang nag-question sa akin na bakit si Ivan ang pinapa-attend sa mga seminar? Hindi naman social worker. Ngayon, tinanong sila, no? Pahiya nga kapag binigay ko ba sa inyo to, tatrabahuin nyo? Hindi rin naman. Diba? Ayaw din naman ng responsibilidad. That is the very irony. Yung andali natin pumutak at saka sabihin natin na magreklamo or sabihin natin mang question. Pero tayo naman mismo, ayaw naman nating gawin. Parang ayaw mo naman makibuhat. Yung parang papansin ka lang o parang gusto mo lang maging... komentaryo, gano'n. Parang mali Mali ito Gusto mo lang maging relevant, pero hindi ka naman talaga concerned. Ayun. You are in the guise lang na
nasa standard, you are in the guise of proper or righteous. Pero ang totoo, wala lang, empty ka lang. Hindi mo talaga gusto Ayaw na... mo naman makitulong sa Oo, buhatan. oo. Hindi dapat Parang ganun. parang sa team building, kunyari, parang mali yung pagbuhat nyo. Oo, napansin pa yung mga ganun. Pero Parang yung... mali yung style nyo sa dapat dito ka. Oo. Yung iba pa, nagiging busybody. Sa ang pinaka-ayoko dito, yung kunwari, minimajor nila yung minor, minaminor nila yung major. Kunwari, ang issue is yung cheating at saka yung maling way ng pagdidiscipline. Tapos, ikaw naman, para bang nag-comment ka lang na, hindi po kasi ganun yun. Tapos sabihin lang, bastos ka pala magsalita eh. Parang hina-highlight na yung pagsasalita. Nakalimutan ko ano yung tawag sa psychology niyan eh. Parang dinadivert nila. Oo. Bulipat sila ibang kwarto. Oo. Yung parang kay... Hanggang sa matrap ka na, yun na ang topic. yung parang kay Ellie, yung Ellie San Fernando, yung kino-question siya. Kamanggagawa? Oo. Yung kino-question siya na isa ka bang normal na tao? Sabi, vlogger. Ay bakit gano'n ka magsalita na para bang galit na galit? Tama ba yun? Ganun. Hina-highlight nila yung way ng pagsasalita ng tao, pero yung Mali nilang ginawa. yung mali nilang ginawa, hindi nila nakikita. Yun yung mali minsan. Tapos, kunwari, may kinorek kang tao, ang hina-highlight nila, yung way mo ng pagkukorek, hindi nila nakita yung bakit kanila kinokorek. So, yun yung nagiging problem sa atin kapag mina-minor yung major, mina-major yung minor. Yun nga, yun yung naging latest na post ko about sa Do Not Judge Me. Okay. Oo. Kasi nagkaroon kami ng pledge sa group namin. Sabi ko, gumawa tayo ng pledge na gagawin nyo. Na yung hindi naman yung parang over the top na magmi-mission ako ng hindi naman yung gano'n. Yung lang, yung achievable. Yung realistic lang, smart smarted. yung ganun Okay. lang. So may iba nagsabi na hindi na ako mag Instagram Okay. sa umaga at sa gabi. Oh, good. Pero pag iba ganun, it requires discipline and practice. Oo, good. Sige. Hindi siya nangyayari ng isang ganun lang. So, ang reiterate ko, pero pag sumablay ka, gagawin mo pa rin. Oo. Hindi yung, nawala na yung streak. Oo, na-discourage na ako. Hindi ganun. Panindigan mo. Meron yung magbabasa sa umaga. Meron magbabasa sa gabi. Ngayon, ang naging sa akin kasi, ako kasi nasa heart ko na to noon pa, is gagawa ko ng content, biblical content, minimum once a week. Okay naman yun. Minimum once a week. So, nauna na doon sa series, is yung Do Not Judge Me. Yung sa misuse na. Which is yung isa sa mga misuse na verse. Which is totoo. Actually, gusto ko pa siyang i-elaborate, pero hahaba. Pero yung Do Not Judge Me is the same chapter na ginamit sa Beware of False Prophets. For you will know them by their fruits. So, in a way, parang tinuturuan tayo ng Diyos o ni Jesus na quote-unquote mag-judge o mag-discern ng false prophets by their fruits, the way of living, patterns of behavior, Tama naman. Yun. So, hindi mo pwedeng sabihin nga na do not judge me kasi ayaw mo lang maging accountable dun sa mali mong ginawa. Yun, paborito kasing niyan yung mga panakip. Di ba yun yung sinabi ni Eddie Garcia kay FPJ? Natatandaan mo yung pinaarte natin. Okay. Uy, sinabi, di ba? Sa 7. Tapos binasa ni sa Huwag nahong. kang hahatol. Nang di ka mahatulan. Tapos sumagot si Fernando. Sinasabi rin. Actually, pag alam mo yung scripture naman talaga, hindi ka naman na matutwist or madideceive ng kaaway. Pero kung ikaw ay lovers of self, so madali ka talaga ma-deceive. Kung lovers ka ng self mo at meron kang katiting o sabihin natin madaming alam sa Bible, you can use Bible verse to promote yung self mo. Which is wrong. Hindi Pwede mong gawin. To shield yung mga mali mong ginawa. Hindi dapat ganun. Mang-manipulate ng kapwa. Kaya tingnan mo, ang sinasabi dito ni Paul, mag-appoint ka ng elders. Yan, ayan na. So, ibig sabihin, gusto niya na sa mga cities na pupuntahan ni
Titus, gusto niya na ma-establish sa faith yung mga tao. At hindi lang, Karoon ng maayos na gobyerno. oo, at hindi siya basta random lang na elders. May mga Yun qualifications din. yun. Oo. Saka, alam mo, dito pa lang, ang ganda na ang established talaga na, na samahan sa isang small church, Multiplicity of- ng elders. Hindi yung isa lang ang nagko-call ng O shots. dami ganun Egotistic kasi yun eh. Sa totoo lang yung kapag may isang tao lang nagko-call ng shots, walang bumabalanse. Yun. Even May nga, bias no? even nga sa form ng government natin, may executive, mayroong legislative at saka judiciary. May balance ng power. Hindi pwede na isa lang nagko-call ng shots. Kaya may botohan din sila. Pero ang pangit kasi dyan, pwede na nilang sabihin na, yan na may elders. Kaso nga hindi functioning. Kapag Tao-tauhan lang din. kapag hindi function yung elders at hindi pwede mag-question yung elders sa mga questionable na mga Ako ang pastor dito. Di ba pag gumano na, no? Hindi, sa akin ang direct. Yun ang uso eh. Ako ang direct kausap. May ganun. Ang sagot ko naman doon is, but that does not exempt you from the accountability. Yun na naman. Wala. Ayun. Hindi ka angat, okay? Actually, hindi nga dapat sinasabi yun. Oo. Nung ikaw lang ang kausap. Oo. May Biblia na, uy. Yun nga yung point eh. So, ibig sabihin, hindi kumikilos si God. Sabi, Oo, may Biblia na eh. Yung hubris at yabang kasi minsan ng ibang tao. Ayun. Parang, yun kasi ang in-appoint ni God na pastor ko eh. Kaya, Naging Diyos na yung pastor. Hindi ganun. Minsan, yung mga iba, porket ayaw i-confront yung mali, ang sasabihin niya, wala namang perfect na church. Ganun. Pero may standard yung Diyos. Tapos ang church is bride ni Christ. So gusto mo ba na yung bride ni Christ is compromise? Hindi, totoo naman eh. Totoo naman walang perfect na church. Pero alam mo, sa Revelation, meron namang may mali church din. Pero pinagre-repent. Oo. Hindi naman, alam ka namang sabihin nung nirebuke na church na, Oy, Spirit of God, wala namang perfect ka. Di ba? Piloso po eh. Oo, Wala namang perfect na church ha. Ba't sabihan mo kaming ganyan? Do not, wag mo kaming tingnan, tumingin ka kay Jesus. Do not escape accountability. yun. Okay. Though totoo naman na i-fix natin yung mata natin kay Jesus, pero let us not avoid accountability where it is due. Yun nga. Pero ito ang wisdom na galing sa Diyos. Tingnan nyo. You will know them by their fruits. Totoo naman. O di ba makikita mo? Oo. So, meron ka ng basis. Mas totoo kasi yun yung fruit eh. Kesa doon sa pinaprofess mo lang na ikaw, pero hindi naman talaga. We fix our eyes on Jesus when it comes to salvation. Yun. Pero kunyari may maling nagawa. Meron ding lesson na huwag kang maging katisura. Yeah. Don't be a stumbling block. Totoo naman, kababasa ko lang din kanina. Diba? Alam ka namang sabihin mo yung fix your eyes tapos huwag mong escape mo yung accountability. Hindi, ito naman yung dinidebunk lang natin. Yung mga nakasanayang gawin ng mga tao na pang-manipulate sa sa mga tao. Okay. Which is ginawa natin for a while, di ba? Totoo naman. Naniwala kami before. We fell on that. Not until... Minsan kami yung gumamit nun. Not until God intervened. So, kumbaga, salamat pa rin sa Diyos na hindi niya inalaw na totally doon tayo malugmok. So, yun, sinishare namin para hindi na sana, okay, baka pag naranasan nyo na, parang yung pastor namin gano'n na, bawal questionin. Questionin nyo na bakit bawal questionin. Metacognition. Do not, yung paborito nilang verse na, do not touch God's anointed. Masasama yan. Ang context kasi nung pinapatay kasi mga prophet. Masasama yan sa series. Kaya parang pinopoint ni God dito is, huwag nyo kasing patayin naman yung mga propeta ko. Yun lang yung point noon. Yung ibang pastor ginagamit sa... para pang shield sa accountability. Parang hindi ganun. Yung kino-question. Pwede kang questionin. Yan, okay. Siguro noon, takot tayo na sagutin yung kasi parang kabastusan, di ba? Oo. Pero ngayon, impolitely, sabihin natin na kasi po, meron tayong mga kailangan i-address na mga issues. And I hope everyone here is accountable. Ayan. Okay. Last verses, 6 to 8.
Ayan na. Italaga mo ang mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa, at ang mga anak ay mananampalataya. Okay. May pagpipigil sa sarili at hindi swail. Okay. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim, bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may sariling kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Isa-isayin natin. Blameless. Go! Not necessarily walang kasalanan. Pero kumbaga, walang malaking moral issue na pwedeng isumbat ng tao laban sa Ba't kanya. ikaw, Paano ba't ikaw? Yun nga, yung pwedeng sabihin yun. Ba't Okay. ikaw? Di ba? Parang gano'n. Basta ang mahalaga dito is hindi tayo hypocrite. Okay, bilang isang Blameless. Walang kapintasan. bilang isang ina. Walang mapupulaan. Yes. Walang butas. Yes. Katulad naman yung pangalawa, the husband of one wife. Okay. O hindi naman ibig sabihin na kapag walang asawa is mali na. Hindi, ang pinapoint lang is kung may asawa ka, focus ka doon sa asawa mo. Oo, hindi yung hahanap ka man ng iba. Bakit? Kasi may mga tao na babaero. Oo, totoo naman. Tsaka Cheap boy. Oh. Tsaka hindi porket walang asawa is mali na, hindi rin naman. Kaya nga Kasi may gift ng celibacy. hindi na naman din yung gift of celibacy. May tinatawag din tayo na some were made eunuch, some were caused to be eunuch, but some chose to be eunuch. So, Choice. kumbaga, naging choice nila yon or course of action. Si Paul nga, mukhang walang asawa eh. Sa tingin ko si Paul dating may asawa. O, parang ganon. Parang Sa tingin ko lang, okay? Kasi sabi Hindi niya, malinaw eh. Oh. kasi sabi niya, wala ba kaming karapatan na mag-take ng asawa para sa... So, possible na nagkaroon siya ng asawa before. Okay. No, sabi dito is, having faithful children not accused of dissipation or insubordination. Kasi malaking bagay na pag napalaki mo na maayos yung iyong mga anak, nagre-reflect yun sa kanilang pag-uugali. Hindi. or Saka behavior. paano ka, di ba? Paano mo mapapangasiwaan ng iglesia? Kung ang sarili mo, Yung family is hindi mo naman... ang iba, nangyayari, nane-neglect nila yung sarili ng family. Hindi rin maganda yun. Para bang... nandun sa simbahan. Yung nade-deny mo yung... Parang nagde-deny ng faith kapag yung sarili mong household, hindi mo kaya mag-provide. Saka hindi mo na prioritize. Hindi mo siya dinidiscipline. Hindi mo napapakita yung tunay na pagmamahal sa mga anak. Alam mo yung nag-share ka sa Afghanistan, di ba? Nag-share ka sa ibang bansa. Pero nandiyan lang naman yung asawa mo, yung anak mo. Hindi mo madisiplina. Nakakaano yun? Nakakalungkot. Kasi meron tayong false assurance na ang laki ng sinakripisyo ko sa Diyos. Ang layo na to eh. Di ba? May ganon. Ang layo ng Afghanistan. Tapos Muslim country. Di ba? May ganon eh. Hindi kasi fine-flex yun. Yun ang mahalaga doon. Kaya maganda sa pamilya talaga. Saka parang ito eh, meron konting illustration eh. Sa networking. Yung networking din naman mali. Isa siyang form ng business. Okay. No? Pero may mga scam. Meron naman talaga. Okay, sige. Tuloy. Ngayon, di ba, pag may mga scam sa'yo na, "Uy, ikaw mag-invest ka naman dito, sir, John. Sigurado ako. Babalik." Babalik ito ng 10 times. Okay. Ngayon, ang sabi daw nila, pag may nag-alok daw sa'yo, isipin mo, mahal ba ako ng tao na to? Kaklase ko lang to dati. Tapos biglang nakapag-meet daw na kapihan daw. Tapos may kotse siya sa labas na flex na gano'n. Ngayon, ang itanong mo daw ganito, talaga, kikita ko ng 10 times? Sige. Inaya mo ba yung mga magulang mo dyan? Kasi sure ako, mahal mo yung magulang mo. Kung sure kang kikita yan, dapat makakamag-anak mo ang ayayin mo. May point ka naman. So, sa pag-share din ng gospel, so, parang wag sana natin i-neglect yung ating... Sila nga dapat yung unang recipient ng ating pag-share. Swail ka. Ngayon sabi dito, Bishop
Okay, blameless, ano pa? Steward of God, not self-willed. Hindi yung inuunay self-interest. Hindi niya binibuild yung sarili niyang kingdom. So, bukod doon is not quick-tempered. Hindi may initin lagi ulo yung konting kibot is nagmamicromanage. Bugno. Tsaka yung nagmamicromanage, tsaka power tripping. Yun. Bugnutin eh. Yung parang gusto mo lahat ng tao yuyuko sa'yo. Hindi ganun. Not given to wine, so hindi lasinggero. So, not violent, hindi palaaway, hindi marahas. Not greedy for money, hindi ka lovers Sakim. ng money. Okay, hindi ka sakim. What else? Yung Hospitable. qualification yan. Hospitable is mapagbigay. A lover of what is good. So, nagre-rejoice ka sa good. Sober-minded, malinaw yung pag-iisip mo. Holy, just, and self-control. So, yung self-control dito, yung huling fruit ng Holy Spirit. So, pag may self-control ka, able mong gawin yung isang bagay, pero in control ka na. Hindi mo basta-basta gagawin yung bagay na yon. So, Nakakapagpigil ka. yes. No. Oo. Hindi mo sinusunod yung bugso. Oo. Ang damdamin. Kunwari, sa speaking in tongues, hindi ko kasi mapigilan na mag-speaking in tongues. Hindi kaya mali mo yun. yun. Mali yun. Oo. Hindi ka naman possess eh. Hindi, at saka sinabi ng Biblia, huwag ka sabay-sabay eh. Oo ka, para Ewan ko, yung mga maintindihan. speaking tongues naman ng iba, babbling naman. Oo. Kasi ako pinaliwanag ko ito dun sa grupo namin. Nasa Holy Spirit na kami, sir. Okay, good. Na isa sa mga misconception nga, ito, yung gift ng Spirit na speaking tongues, na babbling. Sabi ko, hindi, ano naman yun eh. True language. Oo. Naintindihan dun sa Pentecost. Oo. Yung binabanggit ito, hindi Language namin yun ah. Oo. Na-recognize nila na sinasalita yung sarili ng malingwahe. Sa ano ko naman, sa isip-isip ko, ano pa ba? Ayan na nga, ang linaw na. Ano pa bang pang ide-defend mo na babbling to? Matagas kasi ulo. O nakasanayan mo na kumbaga, subo na. Very stubborn kasi. Subong-subo ka na. Oo. Kaysa aminin kong mali. Hindi, ano to? Mas mainam na aminin mo na lang na mali ka. Kasi kapag hindi mo inamin, ang dami mong dapat i-defend. Tapos ang masama niya, na ituro mo pa. Yun lang. Sa iba. Oo. Twofold baptism pa, di ba? Di ba dalawa yun? May baptism ng Holy Spirit. Dapat, kung ano lang nakalagay sa Bible sana, mas mag-focus tayo doon. Saka yun naman, malinaw. Sobrang linaw. Sa Pentecost, naintindihan. Totoong lengguwahe. Sinabi ni Pablo sa Corinto, pag nag-speak in tongues kayo, sige, given na babbling yan. Sige, given na yan. Isa-isa lang, sabi. Isa-isa lang. Hindi rin naman sinusunod na isa-isa. Meron pang isa. Kailangan kapag nagaganyan kayo, may interpreter. Wala naman nag-interpret. Strike 3 na. Strike 3 na. Pero ang sama niyan, panghahawakan nila yung hindi sigurado. Yun nga yung nakakatakot. Yung mas hawak pala hindi sigurado kahit na may ma-establish naman na sigurado. Yun yung magiging problem. Parang si Jesus, sigurado akong hindi tao lang. Pero meron doon na napagod siya. Hindi, pinakikita lang nun na human siya. Okay, nung nagkatawan tao siya. Pero yung... Isabi mo nga, sir, yung hindi porkit mahirap ipaliwanag, hindi mo na paniniwala. Or hindi porkit hindi mahirap paliwanag, hindi totoo. Hindi gano'n. Wala ka lang capacity na maintindihan. Okay? So, yun lang na itong mga qualities na pinakikita dito, ito yung dapat sanang taglayin ng isang elder. Isang magandang, isa sanang magandang topic yun. Yung qualification ng elder. Then after nito, tsaka natin pag-aaralan yung yung ano yung dapat ginagawa ng mga leaders sa church. Ganda na, no? More Organization na, no? More on responsibility. Yun lang. Yun lang, guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Kahit medyo maikli. Hindi, parang mahaba din, Brad. Bye, guys. Bye-bye.